Magandang araw sa lahat. Ako po si Sir Albert Quino ng Campus Integrated School sa Patubuglan, Sarangani Province. Ako po ay kasalukuyang natutulog dito ngayon for 11 years na sa serbisyo sa Department of Education. Tuturo ng araling palipunan from grade 7 to grade 10. Din sa junior high school naman, philosophy at saka entrepreneurship sa business. Pag-gising ko sa umaga, 5:30 in the morning or 5 o'clock in the morning kasi depende pag magising ako ng 4 o'clock, 5 o'clock na ako tatayo na magising tapos diretso ko uminom ng kape tapos diretso ko sa manukan para magpakain ng manok at saka magpakain ng baboy. Kasi yung baboy, okay din yan na business at saka yung manok na panabong, business din yan. Hindi ako nagsusugal kasi wala tayong pupuntahan dyan. Business yan, and pagkatapos niyan, maligo na. Tapos kain, diretso na sa paaralan. Bago ako pumunta sa Muga City, sa college, dyan muna ako nag-elementary sa Talon Kambing School. So dyan ako mag-aaral, dyan ako nakapagtapos. Then sa high school, Mansitisan. So sanay na ako sa gawain, sa bukid. Para kasi kami na lumaki. So wala pa akong grade 1, marunong akong magluto, marunong sasain ng kanin, gulay. Wala pang grade 1. Ako na yung handler sa mga kalabaw namin, pati mga manok namin, ako yung handler dyan. Kabayo, ako na yung handler. Ang trabaho ko, ako yung mag-araro. Elementary pa ako that time, hanggang sa high school. Mag-araro na ako. Tapos pag-upras, ako din yung kuha ng mga upra. Punta doon sa tawag na pugon. Tapos marunong din ako magtabas ng mga damo. Saya pagkitawag ng lampas para gawing kainin. Yan yung ginagawa ko palagi noon. Taniman ng mais, then pagiling yan para gawing bigas. So yan yung pagkain namin. Hindi pala yung pagkain namin mais. Tapos yung ulam namin, gulay, saka tuyo, then ginamos, yung mga pagkain sa bundok. Sanay na ko sa lahat na hirap sa bundok. Lahat na trabaho doon, alam ko na yan. Paano yan trabahuin. So, kaya naisipan ko na kailangan talagang mag-aral kasi mas maganda yung mayroon kang pinag-aralan ba. Yung magaan yung trabaho mo compare doon sa wala kang pinag-aralan, medyo mabigat pag nasa bundok ka. So, bago ko naging teacher, marami akong pinagdaanan na pagsubok din. After ako nag-graduate ng high school, since the time 2002, walang college sa Glan, walang mga pasukan. So, pumunta ko ng Zamboanga at doon ako ng working. Working student ako doon. So, nagtrabaho ako at the same time, nag-aaral. So, dalawa yung target the time. Kasi hindi naman pwede na mag-aral lang. Kasi wala namang pera, mahirap. Mahirap na pamilya. So, wala kaming pangbayad. So, kailangan ko magtrabaho. So, yun ang sinasabi ko palagi na alas 3 ng madaling araw, alas 4, ganyan. Bumibili na ako ng pagdisal, gumising ko niyan. Nilalakad ko yung mga 20 to 30 minutes from barangay to another barangay para makabibila ng pagdisal para hindi mapagalitan sa amo natin. Yun yung ginagawa ko sa mahabang panahon. Then hanggang sa nag-graduate ako, pumasa ko sa board exam. In the time, nakasakit din ako. So, hindi ako nakapasok sa Philippine National Police. So, yung mga iba kong kasama, police na sila, training na sila. Ako that time, medyo sabi ko, sayang naman yung pinaghirapan ko kasi sumikap ako tapos hindi ako nakapasok. So, yung sinasabing frustration, grabe yung failure, grabe pinagdaanan kahit full passer na ako that time. Sir, anong mapapayo niyo sa mga mag-aaral upang sila ay makapagtapos? Ang payo ko dyan, yung mga iba na mga dito sa atin, kasi majority naman dito sa atin, aminin natin na tayo ay maraming mahirap dito sa lugar natin. So kung mahirap ka, huwag ka na mag-inarte. Yun kasi yung iba, mahirap na, arte pa. So pag mag-working ka, ayusin mo. Pag maghanap ka ng amo, ayusin mo lang yung trabaho mo para hindi ka magpagalitan. Magsipag ka, tsaka yung working mo. Sir, anong mapapayo niyo sa mga mag-aaral na gusto ding magturo balang araw?
gustong mga mag-aaral, estudyante ngayon, gusto maging teacher in the future. So kung gusto kayong maging mayaman, huwag kayong mag-teacher. Kasi pag teacher kayo, hindi kayo yaman. Pero ang kagandahan sa teacher, hindi ka maghihirap. So maging maayos din yung buhay mo. So yung may payo ko sa mga estudyante na gusto maging teacher, dapat pagputihan nila yung pag-aaral talaga. Ayusin nila. Yun yung pinaka-susi dyan. Yun, huwag sumuko. Kasi yung problema, normal lang yan. Diskarte lang. Tapos tuloy lang. Yung problema, nandyan yan. Palagi. Minsan yung problema na sabi nila na problema, pero para sa ibang tao yung problema na yan, ay hindi naman yan problema. Lagi nating tandaan na ang edukasyon ay sagot sa kahirapan. So ito po muli, si Albert Kenyo ang inyong lingkod, teacher sa Paraling Panlipunan sa Campus Integrated School. So inasahan ko po kayo na makapagtapos din sa inyong pag-aral. Maraming salamat po sa inyo.